Elizabeth Moore. And din po si Brother Daniel Moore. At meron pa po. Dami po tayong visitors ngayon. Ano po? Delilah Spencer. Welcome po. And kasama po niya si Lizelle Spencer. Welcome po, sister. Then si Janelle Gakutan. Welcome po. And then si Jacqueline Gakutan. Praise the Lord. Welcome po sa Grace Baptist Church. At meron pa po, ito pa po, si Melody Ann Montaño. Ayan. Welcome po. At kasama po niya si Aisher Ice Cortejo. Mga visitors po yata siya sila ni Brother BJ. Ano po? At yung mga galing naman po Australia ay visitors po ni Ate Lyda. Amen. Welcome po sa inyo lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon at tayo po ay sama-sama magsitayo. Let's all stand and welcome our visitors. Amen. At ulitin po natin ang ating welcome song. There's no welcome. There's no welcome. There's no peace. Amen. Maraming salamat po sa ating Chief Bible po. Thank you for all our visitors today. Busan niya ako ng English ngayon eh. Di ba, may bago ako isang sako. Amen for all of you na nandito, no? At tutuwa tayo sa Panginoon sa ating kasama ngayong umaga. Okay, happy birthday sa lahat ng nagbe-birthday, advance month or related. At sabay-sabay kayo nagbe-birthday ngayong November. Happy birthday po sa inyo lahat. Thank you for the flowers, no? Na nabigay ng Bruce family. Amen. Ito po yung ating mga announcement. First of all, yung pong demanda ng Bruce family ay sinagot na po natin sa ating nakuhang attorney na si Attorney De Rivera. So, na-submit po natin ito sa court noong November 14, 2025. So, yung pong ating asunto ay nasa judge na po. So, we'll have to pray for the judge na magkaroon siya ng puso sa gawain ng Panginoon. At siya po kasi nasa kanya na ang pagpapasalamat. Pakireport nga po ang lights yung natin kung tayo na ipas.
Testify lang po ng ating secretary. Magpapalat namin po sa inyo lahat. Yung ating proposal for unlawful detainer was already filed by Attorney De Reguera last November 14, 2025 dito po sa Municipal Trial Court of Orani and Samal. So, wait na lang po natin kung ano po maging desisyon ni Judge Julieta para po sa ating kaso. Kung tayo po ba ay ma-extend ba dito o whatever. Dasal na lang natin sa Panginoon, whatever kung nangyari sa atin, kalooban na po yun ang ating Panginoon. Yun lang po. Okay, thank you for the rights. Next po ay ang ating Christmas cantata is scheduled on December 21 po. So malapit na po yun. So we need now a head count kung sino ang sasama. So lahat po na sasama, magpalista na po kayo kay Kuya NJ po. Kasi i-ayos po natin ang sasakyan. Ang ating pong kantata ay sa Phil-Oil Arena San Juan. At magkakaroon po doon ng Unified Worship Service. Alauna ng hapon. No? Kaya bibiyahin tayo na umaga ng linggo. Hindi po kasi 21. So we will decide kung yung mga may iwan, they will continue the worship service. Kasi po yung mga luluwas naman, mag-worship service sila doon sa Unified Service sa Pinoy Arena. So magpalista na po kayo para malaman po natin yung lahat ng sasama sa ating Christmas cantata. So next po, this Sunday is our nomination day for our deacons and church officers. After the worship, ay ibibigay ko po ang inyong mga nomination. At maraming salamat din po sa lahat ng nag-participate sa ating jail ministry. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa ating sponsor. Na nag-sponsor po sa atin. At palakpakan po natin ang nasa jail ministry. I-refer na po yan sa ating mission chair, si Brother Sito. Okay, papasalamat po tayo sa ating jail ministry kahapon ay napaka-tagumpay at napakaganda po ng ginawa ng Panginoon. Marami po naligtas at kami po ay 12 kahapon at nakasama po natin si ating Leonor. At siya po yung nag-sponsor sa amin. Kaya kami po ay nakakain ng napakasarap ng mga. At salamat sa Panginoon. Nakapagbigay din po kami ng tracts kahapon. Dala din po ni Ate Leonor yung mga tracts. So ang ganda po ng ginawa ng Panginoon. Pinagpala po kami. So next month ay magkakaroon tayo ulit sa ating gawain sa jail. Lamang po. Amen. Salamat po sa ating mission chairman. At yan po ang namamahala ng ating mga gawain pang-misyon at yan din po sa visitation. Okay. Nangangailangan po tayo ng stay-in caretaker para po sa ating church building. Kailangan po natin talaga yung nag-stay. Para po naman kahit paano ay nakapatayan po ang ating church building. So open po tayo dyan. Malapit lang po kayo kay Chief Carlo. Kung sino po ang interesado. Kasi palilibre kayo sa upa ng bahay. Diba? Mahal din ang upa ng bahay. So ang magiging trabaho nyo lang, kayo po ang magiging caretaker. At gagawa po natin yan ang kasulatan. So, yan po yung ating open para sa gusto maging stay-in caretaker at church. Siyempre, requirements po dyan, una-una, meron natin. At siyempre,
ika nga, aktibo rin sa gawain. No? Yan yung ating mga panel ko dyan. So, yun po. Okay po yan. Nagsabi lang po kayo kay Chief Carlo. Po. Para po naman sa ating bahay sa bahay. Okay, mga deacons po. Mamayang 2:30. May meeting po tayo. Ano na tayo pag-usapan mo. Okay? So, yan lang po ating mga magbabalita. Ngayon po ihanda na po natin ang ating mga puso, isipan, sa pagbuhay, pagdakila sa ating mga. Let us worship the Lord. At pangalanan po tayo ng ating praise and worship. Thank you so much, Pastor. And once again, good morning po sa bawat isa po sa atin. And we continue to celebrate the Lord today. And we're giving praises and glory to Him. Tumayo po tayong lahat. Let us all stand. That we can sing. Today is the day. Amen. Everybody sing because tunay po ng Panginoon ay patuloy na magpapala sa atin ngayong araw na ito. And today is the day that the Lord has made, so let us rejoice and be glad. Let's sing for the life.
Panginoon, we continue to worship and celebrate you today, Panginoon. Salamat na bilang Diyos sa lahat ng mga bagay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, O Lord. Lord, we continue to magnify your name. We continue to glorify you in this place, Panginoon. Because you deserve all the glory. You deserve all the praise. Lord, we will continue to proclaim that you are our blessed assurance. And that we continue to trust in you, O God. Because you never fail us, O Lord. Lahat po ng mga pangako mo, dakilang Diyos ay tinupad mo at tinutupad mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Wala akong dahilan para hindi po kami magtiwala sa iyo, Panginoon. Walang dahilan para hindi kami magtiwala sa mga bagay na kaya mong gawin sa buhay namin at sa buhay ng iglesia ito. Lord, we also pray na yung mga bisita po namin ay patuloy mong kausapin, O Panginoon. They continue to see your saving work, O God, through us. Through the preaching, through the messages, Panginoon, na mapapakinggan. And we are all bringing back all the glory in your name. Come on, church, let's sing. Sing, blessed assurance. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough.
Lord, thank you for all the things that you have done for us. Thank you for all the blessings. Thank you for all of your provisions, Lord. Please lead us in every part of the program kung sa atin. O Diyos, salamat po. Patuloy mo naman po kami sa buong tama na ito. Wala kami tinataas kung ikaw lamang kami. Maraming bagay na kinakaharap kami. Lalo na ang blessing. Ano po kami usapin tungkol sa ay sa pa. Dinadalangin namin ang chance na hawak nito. Meron siya ng puso at damdamin sa gawain ng Panginoon. Pag-imbang niya ng maayos kung anong nararaman. Ngunit ang dalangin namin, Panginoon, patuloy lang kami gaganap ng iyong gawain sa lugar na ito. Dalangin namin, lagi mo lamang po kami sasamahan, Panginoon, kaya ng palakas. At sa amin po mga gagawin pa sa ating mga activities, samahan po ninyo kami sa aming kantata. Ngayon pa lamang may handa na lahat ng puso ng isa. Ang pananalapi na kailangan doon sa King Oil Arena ay maparulan pa. Mapagpala kami, Panginoon, ng Unified Worship Service. Especially ang kantata na gagawin. O Diyos, patuloy kang pumilos sa iglesia. Please use us always, O Lord. Salamat po sa mga ministry na nagpapatuloy. Salamat sa mga taong nagpapagamit pa. Salamat sa mga taong may puso sa gawain. Dalayan ko'y pagpalain ko sa iyo. Dinadalayan ko rin sa iyo, mga kapatid namin na may mga karamdaman, may mga sakit. Nahilingan namin ang kagalingan nila, Panginoon. Alakasan. Amin silang pinagtitiwala sa iyo, Panginoon. Pag-ibigay ng lahat ngayon na nakatabahay sa live stream, pagpalain ko rin sila, Panginoon. Ikaw ang siya. Magbigay malakasan sa mga sa mga. Dalayan ko rin sa iyo, mga gagamitin salita, may pumaga, maging pagpapalak sa mga sa amin. Lalo na po sa aming mga bisita na ito. Salamat po sa iyo, Kaya. Ituloy niyo po kami samahan sa pagpapalak na ito. Sa mga dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.
Tayo naman pong lahat ang umawit. Umawit po natin ang bilang sangkaan at ang Panginoon siyang guro ko. When the wrong is called at my answer. Kung ang tanong ng Panginoon ay na. Ready? Sing! Kung ang tanong ng Panginoon ay tumulong na at ang maligay ay remain standing. Let us open our Bible in the book of Philemon. Verses 1 to 12 for our responsive reading. Pagkailan mo bago po. Pilimon po, isang chapter lang po yan. Talata po isa hanggang sa talata po kanan. Babasahin po natin ang may sagutan kapatid po may mga Tagalog na Biblia at sasagot naman po ang may mga English. At sabay-sabay po tayo sa ika-12. Ganito po ang sinasabi ng aklat ni Filemon, talatang 1. Si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus, at si Timoteo na ating kapatid kay Filemon, na aming minamahal at kamag-gagawa. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sa pagkabalita ko ng inyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Jesus at sa lahat ng mga banal. Sapagkat ako'y totoong naganap at naaliw sa inyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naging hawahan sa pamamagitan mo, kapatid. Gayunmay alang-alang sa pag-ibig ay pagkus akong namamanhid. Kung sa bagay akong si Pablo ay matanda na,
at ngayon na may bilanggo ni Kristo Jesus. Noong ang unang panahon ay hindi mo pinakinabangan na dapat ngayon ay may pakikinabangi ka at ako man. Sabay-sabay po tayo sa ika-12 na siya ay aking pinabalik sa iyo sa kanyang sariling katawan sa makatwid bagay ang aking sariling puso. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Awitin po natin ang Dokmol. Praise God, Prabhu, all blessings flow. Praise Him, all creatures there below. Praise Him, above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Salamat po ng maraming. Kanina pa umaga, nakita namin ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng panibagong lakas, panibagong sigla, panibagong araw, mapayapa, maliwala sa mga. Namalaya namin yung Panginoon na magagawa ang lahat ng pag-ibig at pagsalubong sa iyo. Magpalay po po ang umaga, na hindi lang magkakapon sa pipi ko kami, may kapalakan ngayong umaga, Panginoon, gawin ko po ang kapag sa mga naaalala ka namin kasalamatan mo. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakulang na. Kung hindi nagbabago, hindi ka nagkain ng anumang bagay para sa araw. Panginoon, salamat po sa pag-aaral po ito. Marahil, bigyan mo sila ng kalakasan ng naman, pagpapanan nila, pagpapagul sa kanilang mga pamilya. At ngayon, Panginoon, sama-sama namin, ipinag-amin ka sa aming mga puso. Binubunyan sa aming puso, Panginoon, sa aming bibig, ang kaliwalhatian na sa iyo, hindi masyadong ulan niya. Panginoon, salamat po sa iyo marami. Sa pagkakaloob ng iyong mga anak, bukas, bukupado ka ng bukas kamay sa pagkakaloob. Dahil hindi naman ang iyong mga anak nito ay maging bukas din sa pagbibigay ng mabalikong para. Alam mo, Panginoon, na hindi bigay ng iyong anak, balik man o malaki, at kapag ito'y tingin mo, pinagsama-sama napakalaking kapuluhan. Magagamit sa iyo na, magagamit ito sa iyong mga gawa. Panginoon, salamat po. Pagpalayo po ang bawat kamay na magkakalo at magbabalik ng para sa iyo. Kinataas na namin pinupuri pinatanggal sa iyo, patas na papuri sa pangalan ni Jesus.
Hello. Hello. Good morning, everyone. This is my family. My youngest son, David. Oldest, James. My eldest, my beautiful wife, Leah. The only one. The title of our song is Home. Tahanan natin sa langit. Napupuntahan lang ang mga anak ko. Okay? Play. Home is where the heart is. My heart's home. For whenever we have work to call my home. Have been killed and accused by the carpenter of Galilee. In first name, the titles made to me. Behold, where there is no night. Oh, where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones there to welcome me, but this sweet place will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Everybody dreams of going home, it seems. Lately I'm no exception to the rule. But home is so much more. The windows, walls, and doors. It's a warm embrace and a smiling faces awaiting you. The home where there is no night. Home where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones there to welcome me, but this sweet place will be the first I see. When my journey's over, I am going home. We're in the home where there is no night. Home where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones there to welcome me, but this sweet place will be the first I see. When my journey's over, I am going home. When my journey's over, I am going home.
all going home. So, every one of us is longing for home. There is no place like home. So, thank you for the family singers. Thank you also for the special number. Thank you for the choir. Thank you for our worship team. Salamat sa inyong lahat na may bahagi ngayong buong umaga. Meron pa po tayong mga bisita ngayong buong umaga ito. We welcome Shirley Flores. Palakpakan po natin ang Shirley Flores. Yes. Okay, we welcome also Dennis Ford. Palakpakan po natin. And Herschel Berg, Joshua Berg, Jerica Berg, and Jemima Berg. Welcome all of you in our church. Just enjoy hearing the words of God today because this is the important one. All of those things that we do is not having a value if we don't understand the words of God. So for today, we will start our study about the book of Philemon. Please open your book, book of Philemon, chapter 1. And our verses is 1 to 21, but I will read only verse 8, 9, 10, 11, and 12. Pakitayo po tayong lahat. So let us all stand. Just follow it in your Bible. I will read verse 8. Philemon chapter 1 verse 8. It says, Wherefore, though I might be much old in Christ to enjoy thee, that which is fitting, yet for love's sake, I rather beseech thee, being such as one as Paul, the agent, and now also a prisoner of Jesus Christ. I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds, who in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me, whom I have sent again. Thou therefore receive him that is my own heart. Let us pray. Lord, please just lead us today in our study. Give us the wisdom and understanding in all of your words. Ayunawaan po namin ito, gamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Maging magkapala ito sa bawat isa sa amin, sapagkat marunong-unuhan ang lahat ng aming ginagawa kung wala kami naintindihan sa iyong kasalita. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Please be seated. The book of Philemon is a short letter. It is a short letter of Paul to Philemon. While he was in prison in Rome, he is appealing for Onesimus, a former slave of Philemon, to forgive and receive him again as a brother and a companion. Onesimus, still an unbeliever at that time, was stolen something from his master. Si Onesimus, master na si Philemon. Their relationship is a slave and a master. So, nangyari, gumawa ng hindi maganda si Onesimus. Sa pag-aaral, lumitaw na may ginawa siya hindi tama. Maaaring pinanakawan niya. Maaaring may ginawa siya mahalagang bakal. Maaaring malaking halaga. No? At ito ang naging kasalanan ni Onesimus kay Philemon. But as I have said, Onesimus still unbeliever at that time.
and he was stolen something from his master, the crime may be serious. Why? Because according to the Roman law, the crime of Onesimus is punishable by death. Ganun kaseryoso. Mahuhuli yan, punishable by death. And there's no other way to be done but to pay it in full. Eh, ano ba naman ang ibabayad ng isang slave? Ano ang kakayahan niyang magbalik sa kanyang ginawa o ninakaw o something like that? Kung hindi niya yung magagawa, buhay niya ang kapalit. Why? Kasi mga slave noon, mag-aari ka ng master mo. Kahit anong gawin niya sa'yo, mag-aari ka niya. Kahit anong ipagawa niya, pwede. Para ka lang yung buhay mo, para ka lang isang dog. Sa ka lang chicken. Ganun lang. Kaya nga, ganun lang ang buhay noon. Well, to get rid of the punishment, Onesimus fled. He fled in Rome, where he met Paul, and was being saved by his minister. Nakakilala si Onesimus. The word Onesimus means unprofitable. Hindi siya karapat-dapat. Pero sabi nga ni Pablo, nung maligtas siya, noon, unprofitable siya sa'yo, pero ngayong profitable na siya, Onesimus. This young man was also adopted by the apostle and accept him as his own son and brother. The same treatment given to Philemon and Timothy. Sabi niya kasi sa Philemon, chapter 1, verse 10, I beseech thee on my son Onesimus. Alam niyo talaga si Pablo, nag-aalaga ng mga young people eh. Mga young people to. No? Inadapt niya si Timothy, kasama niya si Philemon, inadapt niya rin si Onesimus. Ika nga itong si Pablo, talagang mentor siya ng mga young people. Siguro, masayahan din si Pablo kasi young people yung pinitake-care niya. Meron pa siyang energy. So itong mga batang ito, nakakilala sa kanyang ministry. Now, the later event of what happened was not recorded. Wala na tayo record. But I believe that the appeal of Paul was considered by Philemon. Wala na tayo record. Pero sa dating ng sulat na ito, malawang po pinagbigyan niya si Pablo. So I must say, this letter of Paul, it is an appeal letter. When we say appeal, nag-a-appeal ka, susubamo ka, nag-persuade ka, meron kang gustong makuha, so, kino-convince mo yung tao. So, I believe, it was considered by Philemon, and besides, that Onesimus, the one who had done him wrong, was now a repentant person, and now serving Christ, the way he also does. This man receives his forgiveness from his former master. I believe, kinonsider ni Philemon ang request ni Pablo. So, this is a clear illustration of what happened to us. We also have done something wrong before God. We disobey Him and go on our own. We became sinners and choose to live without God and to do the things to the extent of the seriousness of our crime. Wala na tayong pakialam eh. Ang isang hindi Kristiyano, pag gumawa ng kasalanan, wala nang pakialam yan eh. And we know
that the end result is a death sentence. Because there is no way to repay him. Anong sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death. We're all sentenced to die. Even Onesimus, on his earthly life, was sentenced to die. Ang masakit nun, dalawang kamatayan ng mangyayari sa kanya. If Onesimus did not repent, he will pay for two things. The physical death, and the second one is the spiritual death in the lake of fire. We have the same path with Onesimus. The way Onesimus earned his forgiveness is the way we also have our own forgiveness. Now, our topic for today is how do we earn our own forgiveness? Have you done wrong? Every one of us have done wrong. Every one of us is a sinner. Every one of us is not right in the sight of God. When you do wrong for another person, you felt guilty, and I know that you are not happy. Happiness will come only if you have been forgiven. When you are repentant on your own sin. Now, how do we earn our own forgiveness from God? We earn our own forgiveness because someone pleaded for us. Just like Paul. He pleaded to Philemon. He pleaded Onesimus to Philemon. He appeals. He mediates. He persuades. Philemon chapter 1 verse 10 says, I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds, who in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me, whom I have sent again. Thou therefore receive him that is my own heart. Philemon, accept Onesimus in my behalf. I am appealing to you. How you treated me, please treat Onesimus the same way. Tandaan mo, Philemon, nilalagaan din kita. Isa ka rin makasalanan na tinanggap ng Diyos. Di ba? Nag-persuade siya? At sinasabi niya yung tama at dapat na gawin ni Philemon. Paul convinced his new follower to come back to his master. He convinced Onesimus. He says, Onesimus, come back to your master. Now you are a Christian. Now you know the Lord. You must act correctly. And you must come back para maituwid mo ang iyong mga maling na gawa. If a repentant person knows the Lord, he is correcting all of his fault. And this is what Apostle Paul is saying to Onesimus. You are now a Christian. You are now serving the Lord. So please come back to your master and make all things right.
Maybe this man is hesitating. I cannot repay him. I don't have money. I'm just only a slave. How he can forgive me? I cannot bring it back anymore. So still, he is convincing his follower to come back to his master and ask forgiveness, and he also appealed to Parliament to forgive him through his letter. The apostle visits him in the name of the Lord and accepts him on his behalf. In the same way, there is someone who pleaded for us to God. He intercedes for us not to be condemned on our own deeds by saying, Father, forgive them, for they know not what they do. Who says that? The Lord. You know what? While we were yet sinners, Jesus is already pleading for us. Jesus was already making an intercession for the sinners. Kahit nung makasalanan ka pa, kahit nung hindi mo pa kilala si Kristo, alam mo ba nag-intercede na siya sa'yo? Akala natin nag-intercede lang siya pag Kristiyano na tayo, nakilala na natin siya, at siya ang tumatay yung mediator natin. Hindi makasalanan ka pa, nag-mediate na siya. Panginoon, patawarin mo po sila. Di pa sila Kristiyano Kasi hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Doon pala, nakita na natin, umaapila na ang Panginoong Jesucristo. The Lord Jesus, while we were yet sinners, was already appealing to the Father to forgive sinners, to pardon those who have done Him wrong. So the first thing that happens, how do we earn our own forgiveness? It is because someone pleaded for us. Number 2. We earn our own forgiveness because someone paid our debt. Oh, Pastor, how can I help them? My question is, have you not sinned? If you don't have sin, you don't have a debt. But when you say, I have sinned, you have a debt. Because the Bible says, for the wages of sin is death. There is something to be done to the tree. There is something to be paid. Because we became all unrighteous in the sight of God. Philemon chapter 1 verse 18 says, if he had wronged thee, or owed thee anything, put that on my account. May bank account pala si Pablo. Ano kaya yung bangko niya? Ano pangalan ng bangko natin Balanga Rural Banko, ang bangko ni Pablo. Yan. Ano sabi? Put that on my account. Siguro sabi ni Pedro, sige, ano ba account number mo? Bayaran mo na ako. No? Sabi pa niya sa verse 19, I, Paul, have written it with my own hand. Ako, pinirmahan yung cheque. I will repay it. Marami pang pera si Pablo. Mayaman ba si Pablo? Meron pa siyang kakayahan na bayaran ang lahat ng utang ng kanyang inampon. Isa lang siya na si Kristo.
did not only appeal in letter, but willingly promised to pay the debt of Onesimus. The apostle was not a wealthy man. He is just supported by the believers to provide his needs. Besides, he is still a tent maker to support himself and his companion in the ministry. He doesn't have enough, but he is willing to repay for others. I have a lesson in GMRC. I am a grade 4 teacher. Our lesson is saving money, what TTP. My question is, why are they saving money? And the children listed all of the reasons. Oh, I'm saving money because for my future. Oh, I'm saving money so I can give help to my parents. Oh, very good. So I'm saving money because I want a cell phone. Oh, very good. I'm saving money because I want a new clothes. I'm saving money to taste all of those food that I wanted to taste. Very good. But do you have a plan for others? Nobody listed things for others. That's the lesson. Sometimes we all look on ourselves. Sometimes we all look on our needs. Sometimes we all look on the concerns for ourselves. But do you have a heart, an effort for others? Meron ba kayong panahon sa iba? May pinag-ipunan ba kayo ng pulubi? May pinag-ipunan ba kayo ng tao na nangangailangan? May pinaghandaan ba kayo para tulungan sila? Ang tao, likas na masakin yan. Walang lista para sa iba. Dapat ang Kristiyano daw. Hindi daw. Dapat na. May lista para sa iba. Katulad ni Pablo. Maybe this character of Paul moves Pablo because he has seen the same character from the true Master, the Lord, who paid our debt on the cross. Hindi yung ginawa ni Kristo para maging sikat siya. Jesus is not a hero. That is why He has given His life. He don't want to be a hero. He don't want to be famous. He do it because He loves us. Because the list of Jesus is all of your names. Sa listahan ni Jesus, pangalan niyo lang doon, kaya siya namatay. Pero tayo, lagi nasa listahan yung sarili mo. Pero si Pablo, ang Panginoon sa Kristo, ang listahan nila, nauuna yung iba. What the Lord says, love thy neighbor as thyself. May panahon dapat tayo para sa iba. Alam niyo kung walang masisig. Alam niyo kung di kayo nagbibigay sa ministry, walang masisig. Alam niyo kung di kayo nagsusupport, walang masisig. Bakit? Yan ang ginagamit ng Diyos sa misyon. Ministry and money goes together. So, every Christian must support the mission. Huwag tayong madamot pagdating sa bawal ng Diyos. Kung naging maramot ang mga tao o ang mga unang Kristiyano, maramang hanggang ngayon, hindi tayo ligtas. Paano makakarating yung missionary? Ala siya pamasahe. Paano siya makakaroon ng salita ng Diyos? Walang laman ng kanyang tiyan. Paano sila makakapunta? Wala silang pamasahe. The
That's why I'm saying money and mission goes together. It involves all of the things when you are serving the Lord. Hindi pwede nagsiserve ka lang pero hindi kasama pitaka mo. Kasama na siya. Why? We earn our own forgiveness because someone paid our debt. He is a generous man. He is the Lord. Number 3. How can we earn our own forgiveness? It is because God chooses to forgive willingly. You must be grateful because you know the Lord. Because you get the willingness of the Lord, and because He chooses to forgive you. He has all the right to neglect you. Because He is an authoritative God. He is sovereign. Nobody can move Him. So we must be grateful. We belong to the one who has been forgiven. What Paul says in Philemon chapter 1 verse 14, he said to Philemon, "But without thy mind," sabi niya, "Philemon, maapilak sa iyo. Tanggapin mo na si Onesimus." Pero alam mo, kung hindi mo siya tatanggapin, wala akong magagawa. Ikaw pa rin ang masusunod. O yun sila ng Pablo. Ibinigay niya ang right ni Philemon na magpatawad o hindi. Bakit? Kasi sa kanya nakasabay. Hindi naman kay Pablo nakasabay. But without thy mind, would I do nothing? That thy benefit should not be as it were of necessity. Hindi dapat kang napipilitan. Nasa sayo pa rin ang pasya. Patatawarin mo yan. In the same way to God. Pwede niya sabihin, hindi ko kayo kilala. Diba nangyayari yun pagdating sa langit? Lord, nandito po kami. Nagpagaling kami sa iyong pangalan. I don't know you. They are denied. For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him forever. Paul did not force Philemon, nor pressure him to do so, but also appealed to consider his request. Although he almost persuaded him, he allows him to decide what to do with his former servant. Just like also the forgiveness granted by the Father, He will give it to whom He chooses to forgive according to His own will. Walang nagdidikta sa Diyos kung sinong panatawarin niya. Sarili niyang pasya kung gusto niya. Kaya marami nagagalit sa Panginoon eh. Bakit pinapaboran daw yung mas maraming kasalanan? Bakit umahaba yung buhay ng makasalanan? Bakit yung maikli ang buhay? Kinuha na ni Lord kasi ang bait-bait. Kaya nga sabi ko, kung masyadong maging mabuti, parang di madali yung buhay mo. Ang sama-sama ang bumaba yung buhay mo. Eh, di ba? Lalo ka madali. No? Pero ibig ko sabihin, kung sino man ang pagbibigyan ng Diyos, wala ka na roon. Kung pinatawad niya yung napakaraming kasalanan at hindi niya pinatawad yung kakaunti, wala ka ng sa ito. Meron siyang ginagawa, meron siyang sariling dahilan. Para nga nagtatanong, bakit nagtrabaho siya na nagtrabaho? Ako buong araw ko nagtrabaho, yung isang oras na nagtrabaho, pareho sweldo namin. O, ako ganyan ang tao.
ano makasunduan natin? Magtrabaho ka sa atin, bibigyan kita ng 1 dinar. Wala naman ako sinabi, pag nagtrabaho ka ng maghapon, 50 dinar tatanggapin mo. Diba? Ganun ang Panginoon. Tingnan natin yung verse. Sa Romans chapter 9 verse 15, nasabi dito, for he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Panginoon, bakit pinatawag mo yung taong yan, hindi naman yan Israelites. Ako ang dapat kong tanggapin, Israelites ako eh. Sasabihin ng Diyos, ano ka ba? Panginoon, kami yung mga pinili bakit sila yung pinakausap mo? Kita nyo, pinili ang Israel, pero ginagamit, Gentiles. So, ano ba ang ginagawa ng Diyos? Karapatan niya yun. Pasalamat ka, napatawad ka ng Diyos. Pasalamat ka, nakuha mo ang patawaran mo sa Diyos. Sabi pa sa verse 16, so then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Kung pinahabagan ka ng Diyos, praise the Lord. Kahit na si Kristo, hindi niya pinipilit yung ano ang sabi niya ni Kristo pag nagpupray siya? Lord, Thy will be done. Alam mo ba? Pag si Kristo nag-pray, sasabihin niya agad, Lord, Thy will be done. Bakit? Sovereign yun. Mapagbibig niya, kakapag ang kain niya. And this is the last one. How do we earn our own forgiveness? It is because God is love. Alam niyo kung hindi siya love, wala. Diyan mo na tayo lahat. Mapapangusahan tayo lahat. Philemon chapter 1 verse 9, sabi ni Pablo, Philemon, tangkapin mo na si Onesimus, alang-alang sa pag-ibig. Yun yung sinabi niya. Ano sabi niya? Yet for love's sake, I'd rather beseech thee, being such an one as Paul the angel, and now also a prisoner of Jesus Christ. Paul is appealing for love's sake, because it is the only reason we can forgive others. We cannot forgive if we don't love the person. But when you know the Lord, we start to teach you how to love. Because we don't know how to love others. We only love ourselves. We only love our niligawan. We only love our wife. We only love our husband. We only love our children. We don't have pakialam in our neighbor. Mayaw po sila. Pero pag may refrigerator na mabala, ay, Amerikano, refrigerator. Paimbita naman ang pumasok. We earn our forgiveness because God is love. Remember, the heartbeat of the Bible, John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have life. God cannot deny Himself. He is a God of love, where He can resist to open His arms for the one who will ask for His forgiveness. That is why
closed and every head bowed and let us pray. Now you hear the word. Now you hear the word of salvation. Now you hear why we earn our forgiveness. It is because someone did it for us. Jesus Christ is pleading for you. He wants for you to be saved. He wants you to know Him. He wants you to have an eternal life. He wants you to have peace in your heart. He wants you to be prosperous in His life. If you want to know the Lord, and if you want to earn your forgiveness, please pray this time. Follow me in this prayer. Say it to yourself. Dear God, I am a sinner. Please follow me. I cannot save myself. I've done nothing good. I am a sinner. Dear God, I am asking for forgiveness. I am believing in your Son, who died for me, who paid my sin. I am accepting Him in my heart. Please help me as one of your children. I am repenting all of my sin. Please have my name in the book of life. I am praying this. Amen. Amen. If you do that kind of prayer, God bless you. Because you accepted the Lord. You will be one of His children. And this is the time that you will follow Him as His own disciple. Maraming salamat po sa pagkakataon ito. Salamat po sa iyong mga salita. Nakita namin ang halimbawa ng iyong kadakilaan ng Panginoon. Sa buhay ni Pablo, ayon ng Simus, kay Pilimon, Panginoon. Sa isang napakaikling sulat, nakita namin ang kabuuan ng iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin, nilalakila kayong umakong ito. Maulit po namin ang mga salitang ito at maging pagpapala sa amin. At ang sa aming mga nakarinig, yung mga kapatid at bisita, nawal na bago ang salitang ito na namin sa kanilang puso. Patuloy mo po ang pagpalain. Salamat po sa iyong ginawa ngayong umaga. Pinabalik po namin sa iyo lahat ng kapulihan ng pasalamat. Ito po ang aming sakot na langin sa pagkabis sa pangalan po ng Kristo Jesus. At mula doon sa pagpag-iingat sa atin para sa pagpag-isot, inakay tayo ng Diyos. Paliwanagin ang kanyang mukha sa atin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay nagsabi na, Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. At magandang mga po. Maaari lang po kung muna tayo lahat. Ano po? At mag-nominate lang po tayo ng ating mga deacons. Nomination lang po ito. Ano po? Hindi pa po ito botohan. Pakikuha lang yung whiteboard para naman sa inyo manggaling yung mga ino-nominate po natin. No? At para makapag-set up na po tayo na officers natin for 2026. Tawagin natin sa other lines kasi sa pag-ating secretary. Okay, nakapag-pray na po ba kayo ng inyong mga officers, presidents, ano? I allow the group kahit po mamaya, pero unahin na muna natin ang mga church officers ngayon na diakon. Right now, the table is now open for the nomination of deacons for the year 2026. Sandali lang po ito. Susunod na ang pangalan. Formally, mag-nominate po kayo. And I will call our Chief Deacon to preside in the nomination.
Kuya Carlo. Okay po, pinupusta po natin nomination para po sa mga deacons. Sige po. Para mabilis po tayo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, welcome. Sige po. Sige po, sino po susunod? Para po mabilis po tayo. Nomination pa lang po naman to. Yes, sino? Kaya mo na. First Sunday ba? Sige ba ako? Or first Sunday. Wala. Pwede pa lang. Wala ba na? Wala ko tayo. Hindi ako nag-i-invite sa birthday ko. Announcement po, mga deacons po natin. May Isa meeting po ni-invite tayo ako sa ng may gawaran daw 2:30. sila. Ini-invite niya ako. Like, mga concert gano'n. Kasi isa, in-invite ulit ako sa concert naman. Nang, ano din, pang, like, sa, ano din, pang church na, parang malapilana. Parang in-invite nila ako sa birthday ko. Yung isa na in-invite ko po. Yung isa naman, 2 hanggang 6. December 6. 2 weeks na lang. Kaya nga po makapunta ako. Meron na po. May prayer po. Sige po, meron pa po ba? Ha? Amen. Sino lang yung president natin ngayon? Sige po, meron pa po ba? Mga kapatid? Sure? That's all. Ate Yolading. Asawa na po muna si Kennedy. Anyone? Okay, gusto lang po. Okay na lang po. Close na lang po. Okay po, ito po ay nomination pa lang po. Ano po? At meron po tayong siyam na pumasok po. May next year po. At mag-bobotoy pa po tayo na lang po. Okay. Yan po ay, yan. Ako po. Brother Luisito Pinson. Ate Elaine. May Fergie Poner. Brother Ronald Severia. Brother Romino Moquillo. Ate Berhel Liberia. Brother Edwin Martin. And Tatay Olading. Amen. Salamat po sa inyo lahat. At ipag-pray po natin itong mga deacons po natin na ating pong ibuboto. Okay po. Sige po, maraming salamat. Okay, nomination na po ito the names are called in and we have the screening body. Meron po ang screening body. Unang requirements dyan, siyempre, active siya sa gawain. Alam namin kapalitan siya sa habang gawain. Hindi po na-nominate siya, okay na. Opo. Sasabihin po namin ang mga kadahilanan. Ito iba ay hindi maaaring para sa office. Okay, next po yung ating mga oras na. Umaga tayo. Next week na yung
ibang officers. Tulungan muna natin ang ating mga kliyente. Sige po, tumayo na po tayo lahat. Panginoon, salamat po sa iyong pagtulay sa mga ito. Dati niyo po kami sa aming pagbuhay. Salamat po sa iyo sa amin na namin nominate nito ay magamit sa gawa ng Panginoon. Salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Thank you po. Kamayan po natin ang ating mga bisita. Thank you. Thank you, Kuya. Thank you. Amen. Muli po, Panginoon. Salamat po sa mensahe ko. Magkita-kita po tayo mamaya alas 3 para po sa ating fellowship at sa ating rescue hour. Special announcement for the Tibans. May meeting po kayo ng 2:30 mamaya. God bless us all. God be the glory. Thank
Amen.